Nagmamaneho si Conrad na hindi naaalis ang ngiti sa mga labi niya. Hindi niya mapigilan ang bugso ng damdamin niya. At last, nakatsansing na siya kay Mira. Naiiling na natatawa siyang nahawakan ang ibabang labi niya. Para kasing ramdam na niya ang malambot na mga labi ng asawa niya. Ang sarap lang sa pakiramdam na nahawakan niya itong muli kagaya kanina. Kinikilig siya. Para siyang nasa ulap. Napupuno ng emosyon ang dibdib niya. Mga emosyon na tanging kay Mira lamang niya lang nararamdaman. Simpleng hawak at talik lang, pero iba ang epekto. Kung sana lang ay hindi na siya umalis at maglunoy na lang sa mga labi at sa tabi ni Mira. Napalingon siya sa anak na abala sa paglalaro ng laruan nito sa tabi niya. Napangiti siya. Maraming salamat sa kanyang anak. Dahil sa kakulitan nito, nagawa niyang halikan ang nanay nito. Kahit sa pisngi lang, okay na. Next time. Sa labi naman, at baka sa susunod, hindi lang basta halik ang gagawin niya. Thank you, anak. Bahagyan niyang ginulo ang buhok nito. Ngumiti lang ito at balik kaagad ang atensyon sa paglalaro nito. We'll ask Nanay Mira for a kiss later, okay? Yes, Daddy. Mas excited pa siyang dumating ang hapon. Baka magkatsansa ulit siya. Habang nagmamaneho ay hindi mawala-wala sa mukha niya si Mariah kanina. Hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya para sa asawa. May epekto pa rin kaya siya sa asawa. Sana nga totoong nasisilip na niya ang kaunting pag-asa. Kunting push na lang. Pasasaan ba at makukuha niya rin ang inaasam? Kapag dumating ang araw na iyon, siya na siguro ang pinakamasaya. Kung sana, hindi niya ito pinakawalan noon. Bumugas siya ng hangin at nag-focus na lang sa pagdadrive. Sinikap niyang ituon ang atensyon sa pagmamaneho at baka madisgrasya pa kapag nagpatuloy pa ang pag-imagine niya. Pagdating ng school ay halos ayaw bitawan ni Jacob ang kamay niya. Manong guard, daddy ko po. Proud na wika nito. Parang natutunaw ang puso niya na natatanaw ang anak niya na hindi mapuknat ang ngiti habang ipinapakilala siya sa mga nararaanan. Sa mga nakalipas na mga taon, wala siya sa tabi nito. Pihadong naiingit ito sa mga batang nakikita nito na may mga ama. Naranasan niya iyon. Hindi madali iyon. Kaya nga noong unang beses na muling nagpakita ang tatay niya sa kanya, ay halos sambahin niya ito. Ang tatay niya na halos inilagay niya sa pedestal. Siya rin palang naging dahilan para mapahamak siya. Kailanman hindi niya gagawin ang ginawa ng ama. Hindi niya gagawin ang ginawa nito. Sisiguraduhin niyang ipagmamalaki siya ng anak niya pag lumaki ito. Pagdating sa tapat ng classroom ni Jacob, may mga magulang na kani-kaniyang hatid din sa mga anak nito. Masayang masaya si Jacob na ipinakikilala siya bilang daddy nito. Daddy, dito ka lang po. Halos ayaw na nitong bitawan ang kamay niya. Pumasok na ang halos karamihan ng mga kaklase nito. Pero nanatili pa rin ito sa tabi niya. Kaya naman yumuko siya. Nagpantay ang mga mukha nila. Inayos niya ang card ng ID nito. At hinawakan niya ang pisngi nito. Daddy will stay okay? Doon lang ako. Turo niya sa hanin ng bench na nasa tapat mismo ng silid nito. Yun lang ang dapat niyang sabihin para mapangiti ito. All right, Daddy. Isang halik sa pisngi niya at mahigpit na yakap at tuluyan na nga itong pumasok. Panay rin ang silip nito sa bintana ng nasa loob na ito ng classroom. Takot itong iwanan niya. Kapag lumilingon ito sa gawin niya, sinisigurado niyang nakikita nitong nakatingin siya at nginingitian ito. Hindi matawaran ang tuwa sa mukha nito kapag nagtatagpo ang mga mata nila. Parang walang bawas ang enerhiya nitong tumakbo papalapit sa kanya. I got 5-star, Daddy! Proud na wika nito at hinawakan siya nito sa palapulsuhan.
May mga nakastamp nga sa palapulsuhan nito. Wow! Ang galing ng anak ko! Ginulo niya ang buhok nito. Bitbit niya ang bag nito nang nagtungo sila sa kotse. Nagbubulol-bulol ito sa pagkukwento ng mga inaral nito. Ang sarap pakinggan ng mga pagbibida nito. Jacob was animated. Malamang sa nanay niya ito nagmana. Sigurado siyang tahimik si Miraya noong bata pa ito. Daddy, hungry na po ako. Hungry ka na agad? Naubos nito ang bawang snacks na hinanda niya. Bumalik na nga ang appetite nito. Naghanap siya ng malapit na fast food stall o anumang restaurant malapit sa school. Isang pizza house ang pinasukan nila. Hinayaan niya ang anak na pumili ng flavor. Habang kumakain ay panay rin ang kwento nito. Binilhan niya rin ang mahal niya. Sana lang magustuhan ito ng nanay mo. Kakainin nito ang pasalubong niya. Wala itong choice, lalo na kapag si Jacob na ang naglambing rito. Napangisi naman siya. Dinadaanan niya sa emotional blackmail ang asawa. Daddy? Yes? Nasa kotse na sila at kasalukuyan niyang inaayos ang seatbelt ng anak niya. May itinuro ito mula sa labas ng kotse. May isang matandang lalaking naglalako ng bulaklak na nakalagay pa sa kulay asul na balde na ipinatong sa ulo. Hapon na pero marami-rami pa ang hindi na ibebenta. Ang ginawa niya ay pinakyaw niya iyon ngunit kumuha lang siya ng 3 tangkay ng mga rosas. Para sa asawa ho ninyo, sir? Oo. Sana pati ang bulaklak ay magustuhan ni Miraya. Kung may sunflower lang sana, dahil iyon ang paborito ni Mira. One day, dadalhin niya ang asawa niya pabalik sa farm at maglilibot sila kasama si Jacob sa sunflower plantation. It was one of happy place of Mira. Thank you talaga, sir. Ang bait ninyo naman. Tuwang-tuwa ang pagpapasalamat na nagtitinda habang binabalot ng newspaper ang mga pulang rosas. Gusto niya maging mabuting tao para kay Mira at sa anak niya. Muli siyang nagmaneho sa utak ay puso ay napupuno ng mga isipin. Nasasabik siyang makauwi. At last, malapit na sila sa bahay. Napangiti naman siya. Ngunit ang anumang tuwa at excitement ay nabahira ng yamot at pagkabahala nang matanaw ang pamilyar na sasakyan na nakahimpil sa gate. Sa isang bulto na lalaki ang nakita niyang papalabas ng bakuran. Tito Paulo! Tuwang-tuwa na halos gusto na kaagad bumaba ng anak. Whatever happened to that damn loyalty son? Gusto niya magdamdam. Ngunit dapat niyang unawain na malaki ang bahagi ng buhay ng anak niya si Paulo. Kung tutuusin, marami siyang dapat na ipagpasalamat kesa ikagalit dito. Malaki ang naging ambag nito kay Jacob. Kwento ni Hana. Maraming nagawa si Paulo para sa buhay ng kanyang anak. He can be civil to him. Nakita niyang hinihintay ni Paulo na tuluyan silang makababa. Nakahanda na kaagad ang malawak na ngiti sa mga labi nito. Tito Paulo, I miss you po. Kaagad na bumaba nga si Jacob sa naghihintay na lalaki. Nayayamot siya pero pinahupa niya na ang pilit ang negatibong nararamdaman. Ayaw niyang magalit si Mira kapag naging magaspang siya sa lalaki. And besides, madali lamang niyang suntukin ito kung gugustuhin niya at hindi niya nagustuhan ang gagawin nito. Tito Paulo, look! Nakataas ang braso ni Jacob at ipinagmamalaki sa lalaki ang reward nito. Wow! Ang galing naman ng Jacob namin. Alam kong magiging masayang masaya si Nanay Mira mo kapag nakita to dahil gumagaling ka na talaga sa school. Our Jacob. Pinalampas lang niya ito. He even initiated an handshake. Tinanggap naman ni Paulo ang pakikipagkamay niya na nakangiti. Parang modelo ng toothpaste. Mabuti na lang at hindi nakikita ni Mira kung gaano ito ngumiti.
Mamaya matutunaw ang puso ng asawa niya. Kahit pa sabihin ni Hana na harmless ito, lalaki pa rin ito. May bayag sa gitna ng mga hita nito. "Put me down, Tito Paulo." Dumaos-dos si Jacob mula sa pagkakabuhat ni Paulo at nilapitan siya. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay. "Ganun nga, anak. Ipakita mo sa kanya na ako ang iyong ama." "Tito Paulo, may daddy po." Wow, ang sarap naman. Yes, siya nga ang ama nito. Binuhat niya ang anak. Gusto niyang ipakita sa lalaking ito na siya ang tatay ni Jacob. Pero mukha namang hindi na nasurpresa pa si Paulo sa sinabi ng anak niya. May sincere sa ngiti nito nang lingunin siya nito. "I'm glad na alam na ni Jacob kung sino ang kanyang ama. Magiging buo ang pagkatao niya. And now that you're already in the pictures," ayaw man niyang bigyang credit ang kabaitan ng lalaki, pero mukhang mabait nga ito. Maybe he was just looking for a reason to hate him. Yes, and I don't intend to leave them anymore. He hoped that Paulo got the message right. Buong akala niya ay aalis na si Paulo. Inayos lang pala nito ang pagkakaparada ng kotse sa labas. Sa yamot niya ay nagtagal pa ito sa pamamahay ni Hana. May kung anong pinag-uusapan ito at si Miraya. At sa sala habang nasa kusina siya at tinutulungan niya si Mel na maghanda ng hapunan. Nakakandong man si Jacob sa mga hita ni Mira, pero panay pa rin ang pag-uusap ng dalawa. Nahiling niya tuloy na sana bumilis ang oras at lumayas na ang lalaki. "Dito ka na maghapunan, Paulo, ha?" Pero may imbitasyon na ang lalaki mula kay Miraya. Ang lambing pa ng pagkakasabi nito. Kahit na alam niya na hindi tatanggi ang lalaki, hinangad niya pa rin na sana humindi ito. "Of course, namiss kong kasabay kayo sa dinner." Mahina yata siya sa itaas. Nakasabay nga. Gusto na niya itong isubsob sa plato. Escabeche ang ulam nila. Ang ganda sigurong tingnan na namamantsahan ang polo nito na halos hindi nakakakilala ng gusot. "Naalala mo ba ang unang exhibit na sinalihan mo?" This man just couldn't stop talking about arts. Naririndi na siyang tahimik na makinig sa usapan. Mahirap naman makisingit sa usapan. Sino ba naman ang makakalimot when Mr. Martin Sarido was there? Nakangiting sagot naman ni Miraya. "Hindi ko man siya nakausap noon, pero sabi mo nga, sinisilip niya ang art pieces ko, hindi ba? Mantakin mo yon, isang tanyag na artist na medyo taga-Laguna pa." Kumukumpas-kumpas ang mga kamay ni Miraya habang nagsasalita ito. Nakikita niya kung gaano kalapit ang dalawa. Naiinggit siya sa pinagsamahan ng dalawa. Abala ang kamay niya sa paghihimay ng pagkain para kay Jacob. Pero ang mga mata ay lihim na napapasulyap sa dalawa. May itinatanong si Paulo sa kanya tungkol sa art. Bibihira na lang siya nitong nakikitang ngumingiti, lalo na kapag nandyan siya sa paligid. Siya ang pinakasalan. Iba naman ang kangitian. "How about you, Conrad? May interest ka ba sa mga arts?" "I am more into masculine activities." Sa inis ay naisagot niya. Sinadya niyang i-emphasize ang salitang masculine. An invisible smirk formed in his lips when he successfully caught Mira's attention. "Art is neither masculine for a feminine." Nasa tono naman ni Miraya na nakahanda itong makipag-argumento sa kanya. He chose not to engage. Balik siya sa pagkain sa pag-aalaga sa anak niya. Pagkatapos ng hapunan ay hindi kaagad umalis ang binata. Gabing-gabi na pero may pinag-uusapan pa rin. Sina Miraya at Paulo in fact. Siya na ang nagpatulog sa anak nila. Toka ito dapat ni Miraya. Ganyan talaga yan sina ate at kuya minsan. Inaabot pa ng ilang oras. Lalo na kapag isinasama ni Kuya Paulo si Ate Miraya sa mga art exhibit at classes nito. Si Mel na tanungin niya kung nasa ibaba pa rin ba si Paulo. Para na talaga itong nanliligaw.
May pabukay pa ito. Nahiya tuloy ang mga rosas na hindi na niya nagawang kunin pa sa kotse. Miraya being alone with another man was infuriating. Bulag si Miraya. Paano kung maisipan gawa ng masama ng lalaking ito? Paano kung mariin siyang napamura? Para na siyang mababaliw sa kaiisip. Ang malalim na pag-iisip ay nabulabog. Umalis na ang bisita mo. Oh my God. He sounded so jealous. Medyo nagulat si Miraya nang malaman na nasa loob siya ng silid. Oo. Simpleng sagot na nakuha niya samantalang kanina. Ang saya nitong nakikipag-usap kay Paulo. Nagsimula na itong tanggalin ang sweater at isinabit sa nakapanghanger sa likod ng pintuan. Simpleng damit lang ang suot nito. Malambot ang tela kaya bawat galaw ay humuhulma ang natural nitong korba. Binawi niya ang paningin. Ayaw niyang manakit ang ulo at puson kapag patuloy niyang pinagpepiyastahan ang katawan ng asawa. Ang sarap sanang papakin pero hindi pwede. Kanina pa ba siya nakatulog? Wika nito. Tanong tungkol sa anak nila na tila nakalimutan na nito. Yes, nakatulog kakahintay sa'yo. Alam niyang wala siyang karapatang manumbat at mangwenta pero hindi niya mapigilan ang sarili. Lumipas ang ilang sandali na walang nagsalita sa kanila. Pakiwari niya ay nagpapakiramdaman silang dalawa. Pakisarado na lang ang pinto kapag lumabas ka ha. Sa huli ay ito ang bumasag ng katahimikan. Walang anumang pumasok ito sa banyo. Naiwan siya sa tabi ng anak na nagngingit-ngit ang kalooban. Pinapalaya siya nito. I'm sorry wife, hindi ako aalis. Mag-uusap tayo. Paglabas nito ay nakasuot na ito ng roba. Nakadalawang hakbang pa lang ito nang napahinto ito. Naramdaman nito ang presensya niya. Kita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Sa suot nitong roba, na umabot lang ng ilang pulgada mula sa tuhod, tanaw niya ang magagandang hubog na makikinis ng mga binti nito. Shit, ang kinis pa rin. Distracted na naman siya. May giyera na sa kanyang kaloob-looban pero si Miraya, pabaliwala lang na naglalakad patungo sa dresser. Walang pagmamadali para itong sensual na palabas. Bawat galaw ay nakakahalina. Hindi niya maalis ang titig sa asawa. Kaya naman napalunok siya. Inipon niya ang tapang na sinimulan ang sasabihin. It's now or never. You made me jealous, Mira. Matapang na wika niya rito. Huminto naman sa pagsuklay ng basa at mahaba nitong buhok. Sobrang nagsiselos ako. May garalgal na ang boses niyang bunsod ng pagpipigil. Bakit? Hindi pa ba obvious? Naging mariin ang hawak nito sa suklay. Nabahira ng yamot ang mukha nito. Kita niya sa salamin sa harapan nito. Well, at least, she brought up Olga's name. Panahon na rin para itama ang maling paniniwala nito. He had been holding back for too long. I was a fool for doing that. Kung ano man ang nangyari sa amin, noon ni Olga, matagal nang tapos yun. Hindi ito sumagot. Nasa mukha na ayaw nitong palawigin ang usapan. Nagpatuloy lang ito sa pagsusuklay ng buhok at hinayaan lamang siya. At ayaw kong nakikita ka na may kasamang ibang lalaki. Malakas na ibinaba naman ni Miraya ang hawak ng suklay. Hinayaan na kitang pumasok sa buhay namin. Kaya kung pwede lang, do not ever attempt to cross the line. I am the crossing the line here? Aminado ako noon oo. Ngayon, I am faithful to you. I'm just trying my best to be a better person for you. Sinikap niyang gawing mahina ang boses sa takot na baka magising ang anak nila sa kabila ng umuusbong na galit. Maging maayos ka para kay Jacob. Huwag mo na akong isali pa. Bakit hindi mo nakikita ang efforts ko, Mira? I am trying so hard to please you. Inutusan ba kita? Bahagyang umigting naman ang boses nito. Kumislot naman si Jacob. Shit,
Natataranta siyang tinapik-tapik ang balikat ng anak nilang natutulog. Baby, go back to sleep. Napahugot naman ng hininga si Mira. May pagsisisi sa nagawa nito. Pwede bang itigil na natin ang pag-uusap na to, Conrad? Alam mo namang mag-aaway lang tayo. Kung pwede, umuwi ka na sa bahay mo. Itinataboy siya nito ng basta-basta. He wanted to go ballistic pero kinukontrol niya ang sarili. Magpipigil siya hanggang maaari. Napatitig siya kay Jacob. Bakit hindi tayo pwedeng bumalik sa dati, Mira? Tanong niya sa mababang tono na sa anak nila nakatitig. He got no answers. Let's get back together. Asawa pa rin naman kita, Mira. At last, nasabi na rin niya. Naamin niya ang totoo. But to his dismay, tila hindi na narinig ni Mira ang huli niyang sinabi. May nakasangsang na headset sa dalawang tainga nito na konektado sa cellphone na ngayon ay hawak nito. Miraya tried everything to evade any confrontation. Gusto niyang magalit. Nagiinit ang sulok ng kanyang dibdib. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Mabigat ang katawan na umahon siya sa kama. Hinalikan niya ang anak sa pisngi. Saka siya tuluyang tumayo at ilang segundo munang tinitigan si Mira. Ang hirap makuha ng kapatawaran nito. Kaya naman mariin siyang napabuntong hininga. Mahal na mahal kita, Miraya. Kaya uunawain kita.